Shalom, friends. Isang magandang gabi sa lahat. Umaga sa ibang ibayo ng daigdig at sa lahat ng mga nakakatunghay dito sa online Bible study natin. Isang mapagpalang araw na kinasasabihan natin sa tuwing sumasapit ng ganitong oras ay tayo nagugutom sa ating mga kaluluwa. Sabi ng ating Panginoon, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." So, bagong lahat ay tumuhay sa isang maikling panalangin habang tayo nakayuko at nakapikit ang ating mga mata. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagsusumamo sa iyong paanan, humihingi ng iyong patnupay, gabay at biyaya sa bawat pusong nakikinig, Panginoon. At bilang iyong panglingkod, gamitin mo aking bibig upang daluyan ng iyong mga salita dahil ikaw, O Diyos, ay ang salita na ipapangalan sa kinabang. Panginoon, salamat po muli sa mabiyayang araw na ito, madapilang iyong pangalan. Having your preeminence now and full control as we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Puri ng Diyos, mga kapatid, sa ating mga kapatiran. Nakita ko ang mga taga-Bulacan. Isang mapagpalang gabi sa inyo lahat. Sa aking kapatid na nasa Canada. Amen. May the Lord bless your heart, Sister Emily, sa lahat ng mga nakashare sa iyong cellphone. Pagpalain nawa lahat ng Panginoon ng mga ito. So, mga kamag-anakan na nandito lang sa Pilipinas na sumusubaybay o sa ibang bansa, isang mapagpalang gabi sa inyo lahat. Amen. Sabi ko nga sa inyo, narito tayo upang kumain ng salita ng ating Panginoon dahil ang salita ng Panginoon ay masyadong may kapangyarihan. Kapag tayo kumakain ng salita ng buhay, ay binabago tayo nito. Kaya di lang tayo pwedeng kumain dito sa ating mga laman. Yes, kailangan natin dahil naikers ang lupa sa panahon ng pagsalangsang sa salita ng Diyos ng ating mga magulang. Nung naikers, nagkaroon na ng gutom at ibabalik uli ang katawan nito sa pinanggalingan. So, ang ating tatalakayin ngayon, mga kapatid, is body, soul, and spirit. So para sa bago pa lang ay tutungay tayo kung anong nilalaman ng Biblia. Ang Biblia lang ang mayagda ng Espiritu Santo at isinulat ng mga taong kinasihan nito. Kaya ang Biblia, ang King James Version, ang siyang Biblia na talagang puro. It was recommended by the last prophet of Malachi 4 verse 6, 5 and 6. At kung titingnan natin ang Biblia, karamihan ng marelihiyon ay gustong baguhin nito dahil ang Biblia raw ay obsolete na masyado ng matagal na panahon. But praise be the name of the Lord, ang Biblia na ating pag-aaralan, which is King James Version, ay bagong-bago, eksakto sa napapanahon, sa panahon natin, nakasulat ang lahat na ito bilang propesya ay back 2,000 years ago na ipangaral na ng ating mga apostol kung anong mangyayari sa ating panahon. Bagamat lahat ng ito ng ating mga paningin, kung titignan natin, lahat ay
nakasulat sa Bible. But praise be the name of the Lord, hindi natin pag-uusapan yun, kundi ang pag-uusapan natin ay ang ating mga tatlong elemento. Being a person, we are a triune being na merong emotion, freedom of choice, binigyan tayo nito, at intellect. Amen. At tutungay tayo sa banal na kasulatan. Ako'y magbabasa, mga kapatid. So bilang paggalang-igalang natin sa ating mga puso, mga salita natin, papasahin, mga kapatid, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. At pagkapanalin kayong lubos ng Diyos, tiim ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sa English, and the very God of peace sanctify you wholly. Pag sinabing sanctify, ito ay paglilinis. You holy, and I pray God, your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So alam natin, mga kapatid, na ang panahon natin, ito na yung panahon ng pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang sinasabi ng talatang ito na naisulat na sa 2,000 years ago ay pakabanalin natin. Pag sinabing sanctify, ito'y malinis na sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay madat na tayong malinis. Kapwa ang lahat ng ating mga espiritu, ang kaluluwa at ang katawan. So kung ito'y ma-preserve na blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ, ang layunin ng ating Panginoon ay manahan sa ating mga puso. In the center of our hearts, tanging ang puso ng tao ang siyang merong maliit na vacuum at the center of our hearts na wala sa mga hayop. And even the science or mga scientifico ay napapag-unawa nila na marahil dito nananahan ang Diyos. Amen. Yes. Nung wala pa tayo sa ating Panginoon Jesucristo, ang nananahan sa atin ay ang likong espiritu. Dahil we are naisanla tayo, mga kapatid, lahat ng naipanganak ng tinatawag na sexual desire ay tawang may kasalanan. According to Psalm chapter 51 verse 5, sabi ni David, behold, I was shapen in iniquity, and my mother conceived me in sin. Kaya huwag tayong magtaka kung merong kaganapan na bansa laban sa bansa. You will hear of wars and rumors of wars, ay talagang itong katangian ng mga taong hindi napunuan ng Espiritu ng Kristo sa kanilang mga puso, mga kapatid. Ito yung mga matatalinong tao na they were scientists, they were lawyers, they were scribes, they have the highest distinctions, Doctor of Divinity, pero ang katotohanan, mga kapatid, malayo sa ating supposed to be katotohanan na ating hinahanap. Dahil way back in the time of Jesus Christ, ang mga religion
nagkaisa ang mga politikong tao, Pontius Pilate, na meron silang difference kay King Herod ay nagkabati. Naging matalik na magkaibigan. Lahat sa society nagkaisa, mga kapatid. Ang kanilang pakay, patayin ng Kristo, ipako siya sa krus. So hindi ba nangyayari mulit ngayon? Ang kaganapan noong panahon ng ating Panginoon ay nangyayari ulit ngayon, pero hindi na sa katawang panlupa ng ating Panginoon, kundi merong mensahe ang ating Panginoon Jesucristo na ipinadala sa kanyang propeta at ginamit ng taong iyon at hindi ito pinaniwalaan ng karamihan. Meron siyang vindication of gifts, divine healing, at discernment to speak the word, pero still they cannot sila ay stagnated doon sa kanilang mga religion at denomination. Kaya nga ang panahon natin ngayon ay it is a deceiving age, pero dito rin ang salita ng Diyos ay magliliwanag. Okay? So sabi ng ating teksto, i-preserve natin ang ating kaluluwa, espiritu, at katawan. Paano mo may pre-preserve ang katawan? May panganak sa sex, and sex, sexual desire, is an animal way of reproduction. Tinuruan si Eva nung tumanggap si Eva, hindi niya nag-doubt siya sa salita ng Diyos dahil sa yung serpente karinyoso. Talagang hallelujah, he talked to Eve kapag wala si Adan at ito'y kanyang niligawan. Sabi nga, totoo bang sinabi ng Diyos niyo na kapag kumain kayo ng nagkakaalam ng mabuti at masama ay mamamatay kayo? Sabi ni serpente. Sabi ni Eva, totoo, kami mamamatay ayon sa aking asawa at nagkwento sa akin. At sinabi niya ng serpente, hindi kayo mamamatay. Bagkus, kapag kumain ka nito ay magiging para kang Diyos na nagkakalam ng mabuti at masama. Tugma naman ang sinabi ng serpente, pero nung sila'y kumain, what you call this, yung pagkain nito, pagtututa sa salita ng Diyos, that is the sin, original sin. Nung nahiwalay sa salita at hindi pumulot siya dun sa sinabi ng serpente, which at that time yung serpente ay possess siya ng demon spirit. At nung siya naniwala, ang nagiging bunga nito ay tinuruan siya ng animal way of reproduction. And the serpent before is an upright creature. Hugis ng taong-tao siya, kaya lang ang kanyang kaliskis ay ahas talaga. Masyado siyang mas malaki sa tao marahil, talagang guwapo, pero ang kanyang hugis, ang kanyang kaliskis ahas. At nakita ni Satanas na this is the only way na ang Genesis 1:11 ng ating Panginoon ay maupos. Kasi sabi nating Panginoon, ayon sa inyong mga pagkakayari, kapag ikaw ay talong, ang ibubunga mo talong. Kapag aso ka, ang ibubunga mo aso. Hindi maaari ng kabayo ay mga anak ng elepante. So according to your seeds, that is the law of propagation.
Kung serpente, serpente dapat ang ipapanganak mo. Pero, based on scientific research, the DNA of the serpent, yung dugo ng serpente at dugo ng tao ay walang pinag-iba. So, kayang magkaroon ng cross-pollination. Kaya, ang serpente ay, sabi ko, tinuruan niya si Eva ng animal way of production. Kaya, nung nakita ni Eva na gano'n at niyaya niya ang kanyang asawa at nagniig sila mga kapatid. Kaya doon nagsimulang lahat ng mga bagay. Kaya meron tayong sementeryo, merong mga kamatayan, lalo na sa panahon natin mga kapatid. Pwedeng nagkasakit ka lang, hirap kang makahinga, pa-doktor ka, pag-uwi mo sa gabi, nandun ka na sa isang basyo. Kumbaga sa cremation, isang dakot na lupa ka na. So, huwag tayong magbigay-bugay dito sa ating katawang panlupa, mga kapatid. Ang nakakaawa, magaganda na talagang kung ikaw ay maganda o guwapito, magsuot kayo ng ayon sa sinasabi ng Biblia. Sabi, modest apparel. Para ingatan kayo ng ating Panginoon. Kaya yun na nga. At sa ating panahon, sa tuwing merong patay na aming pupuntahan, ang sinasabi ng karamihan ay rest in peace, kasama mo ng Panginoon natin na nasa langit. Ganon lang kasimple mga kapatid. Maski babaerong tao, maski nagko-commit ng adultery, iba't ibang asawa, ito'y lasenggo, nagsusugal lahat ng mabisyo. Pati yung mga kriminal, mga kapatid, kapag sila'y nandun na sa kabaong, ang akala ng kanilang mga kamag-anak ay nasa piling na ng ating Panginoon. Hallelujah. Yan ang naimulat sa atin ng ating mga kinagisa ng relihiyon, mga kapatid. Kaya sa tuwing nakikita ko mga yan, mga kapatid, nakakalungkot sa ating mga puso. Amen. Tingnan natin ang laman ng Biblia. Ang Biblia ang siyang nagbibigay ng iyong destiny. Kung saan ka nang galing, sino ka ngayon, at saan ang iyong destination. Napakaraming mayayamang tao na hanggang maaari ayaw na nilang mamatay. Pinapabinat na lang kanilang mga, pero ang kamatayan hindi natin matatakasan. Mga kapatid, sabi ng Hebrew chapter 9 verse 27, lahat ng tao ay talagang mamamatay. Meron akong kilala nung ako uminom pa, kainuman ko sa employee ko sa RTO, at sabi niya, malapit na akong mag-retire, sir. Pag nag-retire ako, babalik ako sa aming probinsya. Ang aking makukuhang sweldo doon sa pension ko o yung lansang, ibibili ko ng lupa at mag-aalaga ko ng kambing. Napakagandang plano, mga kapatid. Pero nasubaybayan ko ang buhay ng kaibigan kong yun, at nung nag-retire, mga kapatid, karoon ng rayuma, talagang hirap lumakad hanggang sa namatay. Alam niyo, mga kapatid, huwag tayo, ang kamatayan ay hindi natin hawak. Pero kaya kang ingatan ng ating Panginoon. Ang kamatayan, ang author ng kamatayan ay si Satanas, mga kapatid. Pagka nagkaroon ka ng takot kay Satanas, papatayin ka niyo. Pero kapag nagkaroon ka ng takot sa Diyos, bubuhayin ka naman ito, mga kapatid. The fear of the Lord
is the beginning of understanding. Kaya sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, sabi niya, lahat ng there is only one whole duty of man, fear God and follow His commandments. Kapag nagkaroon ka na ng takot sa ating Panginoong Hesus, kaya mo na rin ipamuhay ang kanyang palatuntunan, dahil kapag ikaw ay natakot, you must have to repent all your sins. Dahil takot ka na sa Diyos na tila baga mabubulig ka sa impyerno sa dagat-dagatang apoy, ay susundin mo talaga ang kanyang mga utos. At sa panahon natin ito, mga kapatid, itong panahon na talagang sundin natin kung ano pinabuhay ng ating Panginoon Hesus sa kanyang panahon, ay ganun din tayo sa papanong paraan sa kanyang Espiritu Santo. Tatlong opisina ang isang Diyos, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Pero isang persona yan, mga kapatid, the Lord Jesus Christ. The Lord is God above us, the Creator of heaven and earth. And the Son, God with us in the form of Emmanuel, na nagkatawang laman, ay panganak na isang birhen para bayaran ng ating mga kasalanan na hindi natin kayang bayaran, mga kapatid. Sinong pwedeng magbayad sa kasalanan natin, dahil ang kasalanan natin ay meron kinalaman sa dugo. Nagkaroon ng cross-pollination. Basahin nyo, Genesis chapter 3, verse 1 to 24. Sa verse 15, immerse na ng Panginoon ang serpente. Siya ay magiging nasa reptile kingdom, pero dati in Genesis 3:1, he is the wisest beast. The serpent is the wisest among the beasts in the forest or in the field. In between chimpanzee and man ay merong tinatawag na missing link, ayon kay Charles Darwin, and that is the serpent. Hindi na niya makita yung skeletal remain dahil na-curse na ng ating Panginoon. Sabi niya, you are cursed. Sabi niya, simula ngayon, ikaw ay gagapang at sa buong buhay mo, abo ang inyong gaganin. So, yan ang ahas ngayon. Pero, dahil sa biyaya ng ating Panginoon Hesus, ay nagbigay siya ng buwang para sa ating kaligtasan. Ang sino mang maniwala sa Kanya ay hindi na siya mamamatay. He will pass from death unto life. So gusto kong gibayin ang ating mga emosyon na tila baga kapag ang isang tao na walang Kristo, kapag siya ay namatay, ay pupunta sa piling ng ating Panginoon. Maski gaano kabigat ang kanyang kasalanan. Yes, kung mabigat ang iyong kasalanan, noong point of death at mamamatay at pinagsisihan mo at tinanggap ito ng Panginoon, nasa piling ka ng ating Panginoon. Puri ng Diyos. So, meron tayong tatlong being, ang kaluluwa, ang espiritu, at ang katawan, according to our text. Kaya sabi ng ating Panginoon, ang ating kaluluwa, kailangan niyang kumain ng galing sa tree of life. Hindi dapat manggaling sa tree of knowledge of knowing good and evil. Dahil kapag doon sa tree of knowledge manggaling ating pagkain, kumakain lang tayo bilang nasa science. Nag-explore lang tayo dito sa ibabaw ng lupa, na habang tayo nag-explore
ay nilalabas na pala natin ang environmental ecosystem. Kaya nagkakaroon ng mga dakilang pagbaha. Lahat ay kagagawan ng tao, men's activities, research, and inventions. Ang nangyari sa China ay malit lang atang mga nasira, pero nakita natin kung gaano karaming namatay. It was a big flood. Paano mo hahawakan ang mga problema yun? It is a natural disaster. Pero ito'y nanggaling sa paglapastangan sa ating mga environment. Amen. Purihin natin, Panginoon, mga kapatid. Pero kailangan natin ang ating kaluluwa ay mapakain ng mga salita. Ang gusto ng ating Panginoon ay ang ating mga kaluluwa. Kapag ang ating mga kaluluwa ay ibinigay natin ng buong buo sa ating Panginoon, and when we repent, lahat ng ating mga kasalanan ay ibinigay natin sa Kanya, kinonfess natin sa ating Panginoon, then pagka tinanggap na yung mga kapatid, ay papasok siya sa ating mga puso at siya nang bahala paglilinis nito sa ating mga kaluluwa, sa ating diwa o espiritu. Puro salita ng Diyos sa magiging laman sa ating mga kaisipan. Pati ang ating katawang panlupa ay mag-represent hanggang sa ito'y mag-glorified na lang. Mababago siya. So, tingnan natin. Ang mga tao nagkasala, tingnan natin, mga kapatid. So, sabi ko sa inyo, ang Ecclesiastes chapter 12 verse 7, sabi rito, "Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it." Kapag ang isang tao ay nag-COVID variant o Delta variant at siya namatay, babalik siya sa abo. I-cremate ka. Sandali lang, abo ka na, mga kapatid. Wala na yung hugis mo. Amen. At yung spirito na nagbibigay buhay ay babalik doon sa Diyos. Sabi dito, "Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God to David." Eh, sa kaluluwa naman, anong sabi? Ezekiel chapter 18 verse 4, "Behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die." Siya'y mamamatay. Saan siya pupunta kapag ang isang tao ay namatay? Proverbs chapter 21 verse 16, sabi rito, "The man that wandered out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead." Pag sinabing congregation of the dead, ito yung, hindi yung literal na simenteryo. Ito yung tinatawag na Hades. Ang pupuntahan ng ating kaluluwa ay ang impyerno, mga kapatid. Ito ay prison house. Diba ang ating Panginoon Jesus nung siya'y nag-resurrect, pumunta sa Hades at siya'y nangaral doon, mga kapatid. Hindi upang maligtas ang mga kaluluwang nagkasala, kundi to condemn yung mga kaluluwang nabuhay sa panahon ni Noah, na hindi naniwala sa pangaral ni Noah. Pinangaralan sila ng ating Panginoon Jesus dahil ang ipinangaral ni Noah ay ang Misaya, ang ating Panginoon Jesus. Purihin ang Diyos. Ngayon, lalong ipalawigin natin, mga kapatid, sa Luke chapter 16 verse 19. Tingnan natin yung tao
nagkasala. At yung taong nailigtas, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores. Talagang punong-puno ng sugat. And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Kita natin at naghangad na mapakain ng mangmumog na nanguhulog mula sa dulang ng mayaman. O at lumapit pati ang mga aso at inihimuran ang kanyang mga sugat. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell, kita natin dito sa impyerno, nung wala pa ang Kristo at hindi pa nabubog ang kanyang dugo, lahat ng taong mamamatay ay pupunta sa impyerno. Pero merong dalawang compartment doon. Nandun si Abraham. Sabi, and in hell, he lift up his eyes being in torments, and see, nakita niya si Abraham afar off, and Lazarus in his bosoms. Tingnan mo yung mayamang lalaki na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Sabi sa verse 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Sa impyerno, mga kapatid, meron ng what you call this, kauhawan. Biro mo, nandun ka sa isang lugar na uhaw ka, gusto mo uminom ng fresh na tubig, walang tubig doon. Meron pang torments, may apoy, nasisilaban ka. Hindi pa ito yung dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Impyerno pa lang ito, prison house pa lang ito. Meron ng scale. Verse 25, but Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And besides all this, between us and you, there is a great gulf. Merong matarik na bangin, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Hindi pwedeng pumunta doon sa mas mababa, doon sa mas mataas. Sa verse 27, at sinabi niya, pinamamanig ko nga sa iyo, Ama, nasugurin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dagong ito ng pagdurusa. Mga kapatid, haleluya. Kung ang inyong mga mahal sa buhay na namatay na makasalanan at ang ating mga kaisipan ay rest in peace, nasa piling na siya ng ating Panginoon. Pero ang katotohanan, mga kapatid, baka nasa impyerno. Ang realidad, si Abraham wala na rin doon. Dahil nung nag-resurrect ang ating Panginoon, he led captivity captive. Ang mga Old Testament saints ay nangabuhay at dinala sila sa isang dimension which is called now paradise, under the altar of God. Nandun sila sa pang-anim na dimension. Amen. Iba pa ang dagat-dagat ang apoy, mga kapatid. Impyerno pa lang ito.
walang purgatory. Ang purgatory ay gamit lang ng tao noong Dark Ages para mangolekta ng pera. Na ipapanalangin na inyong patay nandun sa purgatory. Magbabayad ka ngayon. Indulgence. And then, every year nagpapadasal ka, babayaran mo yung pare. Marami akong kilalang pare, mga kapatid. Lahat ng mga masugarol, manginginom, babayero, mga kapatid. Nagpatalsik kay Ferdinand Marcos na Cardinal natin, no? Ang kasama ko sa bahay noon ay ang kanyang artista, photographer. Sabi niya sa akin, 40 ang kanyang panganay, nanak. Oh, hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Mag-isip tayo ng may what you call a wise man. Singawa tayo sa lahat. Nagduro ko ang aking mga puso mo. Ang Diyos hindi nakikilala dito sa society. They are more intact sa mga reliyon. Sa tuwing mga politikong tao ay nagkakasala, nagtatago sila sa mga reliyon, mga kapatid. Amen. At ang reliyon, ang meaning nito ay covering. Pero, ang magandang balita kapag tinanggap mo naman ang ating Panginoon, itong sinasabi ng ating Biblia. Okay, tapusin natin sa Luke. Sabi sa verse 29, Abraham said unto him, they had Moses and the prophets. Ibig sabihin, nandun yung law and the prophets. Yung sinulat ni Moses, which is the law, at ang sinulat ng mga propeta, ang tawag law and the prophets. Sa panahon yun, mga kapatid, wala pang New Testament na naisulat. It is only the old one. 30, and he said, no, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Sa verse 31, sabi rito, at sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Maski merong magbangon sa mga patay, ang kanyang sasabihin ang Panginoong Jesucristo. Kung ang mensahe hindi napapakinggan, mga kapatid, ay hindi ito tinataliman ng karamihan, maski yung mga patay na galing sa impyerno magpapatotoo at ipapangaral ang Kristo, ang biyaya, hindi rin paniniwalaan, mga kapatid. At habang tayo nabubuhay pa, pagnasahin natin na tayo'y matunghayan natin ang ating kaluluwa na dikit sa ating Panginoong Hesus. There is only one name that men can be saved. It is the name of the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ is the whole Bible from Genesis to Revelation. Yan ay ang salita ng Diyos, ang berbo ng Diyos, ang logos nung panahon na siya nag-create. Pwede siyang mag-create ng isang katulad ng isang tao at mangusap, let there be light. At nagkakaroon ng liwanag dahil sa kanyang matinding pananampalataya. Amen. So tingnan naman natin ang mga taong sumilay sila at sumilong sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sa John chapter 5 verse 24, sabi rito, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word
ang salita na inyong napapakinggan ngayon and believe on Him that sent me. Ako ngayon ang nagsasalita, pero may nagsugo sa akin. Ang salitang aking sinasalita ay hindi ko ito salita, mga kapatid, bagkos ito ay salita nang nagsugo sa akin. Sabi rito, di ba sabi ng ating Panginoon si Kristo, as my Father had sent me, sinugo ako, kayo rin naman ay susugo ko. So, ganun lang kasimple, mga kapatid. Wala akong dalang mga scripted na ipapangaral sa inyo, pero narito lang ako upang magpagamit sa ating Panginoong Hesus. At pwede ko rin sabihin, He that heareth my word and believe on Him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Wala nang kamatayan nito, mga kapatid, bagamat sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1, sabi rito, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa itong katawan, ang sinasabi, mga kapatid, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Diyos, isang tahanan, isang building, bahay na hindi gawa ng makamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Ito yung tinatawag na theophany body. So kapag humiwalay ka na sa katawan nito, mga kapatid, at ikaw ay na kay Kristo, meron nang tatanggap sa iyo ng katawang celestial body. Doon sa dimension na yon, mga kapatid, you can embrace each and everyone, shake hands, aawit kayo, mga kapatid, in that celestial body. And hindi lang yon, mga kapatid, yung namatay na katawan na nabubo dito sa ibabaw ng lupa na ibinalik. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, sa pagdating ng ating Panginoon, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Ang shout, itong mensahe na inyong napapakinggan ngayon, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Ibabangon muli yung mga nangamatay kay Kristo, yung celestial body, kukunin nila ang kanilang katawang panlupa to be glorified. Kung anong katawan ng ating Panginoon Kristo nung siya ay nag-resurrect, yun din ang ibibihis ng katawan ng nangamatay kay Kristo. Sa verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Tayo, kayo, ako, na nangangaral hanggang ngayon na naipapamuhay ang kanyang masalita, sino man sa inyo ay pwede magsabi, we shall be caught up in the air. Itong tinatawag na rapture. Caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Amen. Nakita nyo? Kapag ang suot mo ay ang salita ng Diyos, may kapangyarihan niya. Una, babaguhin ang inyong mga kaluluwa. Patatalsikin lahat ng mga evil spirit, anger, malice, hatred, crimes, vices. Tingnan natin sa mga bunga ng laman, mga kapatid, na pwedeng Galatians 5 verse 19. Itong ang gawa ng laman na kapag tayo'y nakadikit sa laman natin, kaya inaalok ng Panginoon na kailan may panganak kayo sa karyan ng langit. Ang may panganak sa karyan ng langit is to live
in your soul, in your spirit, para ang katawang ito ay meron kayong control by the grace of God. Ang kaluluwa, ang siyang may connection sa Diyos, Diyos, ikaw, which is the real you, your soul, tapos meron kang control itong katawang ito. Anong works of the flesh? Anong gawa ng laman? Tingnan natin. At hayagang magawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapid, adultery, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga ribulto na ginawa ng tao, pangkukulam, witchcraft, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibuko, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabanahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo ng mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kailangan mamatay ang gawa ng ating mga laman. Kaya sabi, ye must be born again. Born into the kingdom of God. Kapag naipanganak ka sa Espiritu, hallelujah, kukonektado ka sa kaharian ng Diyos. Hanggang sa dito sa ibabaw ng lupa ay mararamdaman mo nga na ikaw ay estranghero dahil ikaw ay a citizen from heaven. Nakita niyo mga kapatid, yan ang ginagawa nating Panginoon Kristo sa ating panahon ngayon. At kapag na-born again ka naman, ang bunga naman ng Espiritu, datapwat ang bunga ng Espiritu sa verse 22, Galatians 5:22, ay pag-ibig. Ito ay pag-ibig ng Diyos. Kaya mong mahalin pati ang iyong gaway. Pag-ibig, katuwaan, joy, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan, which is meekness, pagpipigil, temperance. Against such, there is no law. So, ang mga ito, bunga ng Espiritu Santo, ay hindi ito mababayaran ng salapi. Ito ay bunga nito, ito yung makukuha natin sa very character and nature of Jesus Christ. Kapag tinanggap natin siya, ay dadalhin natin dito sa bunga ng kanyang mga bunga ng Espiritu. Love, joy, peace, meekness, long-suffering. Puri ng Diyos mga kapatid, magiging banal tayo katulad ng ating Panginoong Hesus kung siya lumakad dito sa ibabaw ng lupa. At unto the coming of the Lord, makikita tayong kahalintulad niya mga kapatid. Di ba kayo nagagalak? Na sa tuwing nagmimit tayo, ay meron kayong nakukuhang unti-unti sa isang taon na every Sunday na ikaw ay nakikinig. How many hours? Kaya nga, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan mga kapatid, isa sa mga sinabi rito na hindi magmamana sa kaharian ng langit. Maski magpapago ka sa tuwing mahal na araw, walang kwenta yun. Hindi ka rin mababago. There is only
one way that the man be changed. Tanggapin mo ang alok ng ating Panginoong Hesus. Inaanyayahan ka niya, kapatid ko, sa aking mga kamag-anak na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Hesus. Ito na ang inyong pagkakataon. Baka daratnan kayo na isasara ng Diyos ang kanyang biyaya at sukat ay wala ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kahalintulad sa panahon ni Noah, ang Diyos ang siyang nagsara ng ark. Even Noah ay walang kapangyarihan para buksan ito, na nagkukumahog ang kanyang mga kamag-anakan para tumunghay doon sa pintuan. Pero ang Diyos ang siyang nagsara. Si Noah wala siyang magagawa. Ganyan din sa ating panahon, mga kapatid. Anytime pwedeng magsara ang bintana ng biyaya. Pagkatapos ang pagsasara, mga kapatid, ang mangyayari dito sa ibabaw ng lupa ay dakilang kahirapan, great tribulation sa ating mga hintil, dahil ang biyaya ay babalik doon sa bansang Israel. At mangangaral si Moses at si Elijah according to Revelation chapter 11. Kung ano yung napapakinggan ngayon ay yan din ang ipapangaral ni Moses at ni Elijah, mga kapatid. Wala tayong relihiyon. Ang aking ipinapangaral ngayon ay ang Diyos. 1 Timothy chapter 3 verse 16. For great is the mystery of godliness, God manifested in the flesh, preached unto the Gentiles. Ang Diyos, if you believe, ang Diyos ang inyong pinapakinggan ngayon. Hindi ako. Sabi ko, I am only an instrument. Wala akong karapatan na ako ito. Ilala ko ang aking Diyos. Ilala ko ang Diyos na hindi nyo pa nakikita. Yung dati nating tinahid na tinagisnan, maski anong panaglangin natin, mga kapatid, ay nararamdaman ko nandiyan lang sa bintana, hindi pinapakinggan ito ng Diyos, pero meron palang isang lugar na katagpuin ng kung nasaan ang Diyos, mga kapatid. Ang lugar na yon ay ang kanyang salita. Kapag natumbog nyo, by His grace, hallelujah, kahabagan nawa kayo ng ating Panginoon. Tanggapin nyo ang ating Panginoon, and you and your household shall be saved. Just have faith. Lahat ay pupunta sa kapahamakan, mga kapatid. There is only one name that is precious in our sight, that can save our soul. It is the name of our Lord Jesus Christ. Merong mensahe sa uling panahon, at ito ay laganap na dito sa buong daigdig. According to Matthew chapter 24 verse 14, gusto kong basahin, mga kapatid, for a reference. Matthew 24 verse 14, itong sinasabi, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Nakita niyo, mga kapatid, may papangaral ng gospel of the kingdom
sa buong daigdig ngayon, sa bawat nasyon. And then, shall the end come. Mga kapatid, na matagal nang ipinapangaral ito. Simula sa panahon ng pampitong anghel, Revelation 10:7, pinapangaral na niya ito, mga kapatid. Malakay chapter 4 verse 5 and 6, may papangaral na ito. Ngayon, it is your chance. Bibihira lang ganito, mga kapatid ko. Mga friends, mga aking mga kapatiran na nakatunghay, thank you for your prayers and God really bless you. Amen. Wala tayong hangarin kundi ipangaral ang kanyang mga salita. Dahil yan ang Great Commission ay binigay sa bawat sinugo nating Panginoon. I have get it free from the Lord, kaya ibinibigay ko rin sa inyo na libre ang kaligtasan na inyong kaluluwa, libre. Nasa inyo lang kung ito inyong tatanggapin o inyong tatanggihan. Puri ng Diyos, sana'y mabiyayaan kayo ng ating Panginoon at magkaroon kayo ng kapahayagan upang tanggapin ang kanyang alok ng kaligtasan. So, sa ngayon, tayo pong muli ay yumuko at manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa gabing ito na nalaman namin na meron palang 3 elemento sa aming pagkatao, Panginoon. At ang tanging lakas na pwedeng maligtas ay ang aming mga kaluluwa, dahil ang kaluluwang ito ay ang siyang mabibigyan ng timbang pagdating ng araw. At kung hindi ka namin tatanggapin, Panginoon, ay magnisto lang kami, makasalanan at alam namin kung saan kami pupunta kapag nag-aagaw ng aming buhay at kamatayan. Lord, ipahayag mo, O Panginoon, sa lahat ng ating mga tagapaginig ng iyong biyaya. O hallelujah. Ako yung sinugo, Panginoon, sa mga pusong naririto sa online. Ang aking panalangin ay ang puwang ng kaligtasan, Panginoon. O hallelujah. Saints, confess all your sins. Tanggapin mo ang alok ng kaligtasan po, ating Panginoon. Marahil nandun ka sa malayo, pero kung sincero ang inyong mga puso at tanggapin ng ating Panginoon, He will deal with you maski wala ko ang Diyos sa inyong kausap ngayon. He will be visible. Ang Diyos ay magiging visible sa inyong mga puso. Just keep it in sincerity. Kapag tinanggap mo ating Panginoon, you confess your sins at embrace it. Magkalayo man tayo, gagabayan ka ng ating Panginoong Hesus. Ang Diyos natin na lumalang ng langit at lupa, ang Diyos na Abraham, na Isaac, ang Diyos ng kabanal-banalan, ay nandito sa ating mga kalagitnaan ngayon. Nasa inyong salita at pwedeng manahan sa inyong mga puso. Oh, hallelujah. Panginoon, salamat po muli at madakilang yung pangalan. Bigkisin mo ng pag-ibig,
kapayapaan ang bawat tagapaginig, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ang papuri at luwalhati ay sa iyong pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Bigkisin niyo ang inyong mga puso ng mga salitang inyong na mga napakinggan. Pagbulay-bulayan niyo, mga kapatid. Meron itong kapangyarihan. Hallelujah. Salamat muli and God bless.